Time check 7:05. Akyat tayo ng Mayong Payong. Matagal na tayong hindi nakapag-ahon doon. Kaya pa kaya ng gurang? Dahil nga sa matagal tayong hindi nakapag-bike, paakyat ng Mayong Payong, nagdadalawang isip ako kung kakayanin ko pa paahon. Dahil tuwing nagbabike ako, kapag may ganito kahit na maliit, kahit ganyang maliit na ahon, ay ramdam na ramdam kong mabigat. At talagang pagod na pagod si Dongski. Kaya ang tanong, kakayanin ko pa kaya na umahon? Subukan natin. Malaking problema to, wala tayong tubig. Pag hindi kinaya, bili tayo ng tubig sa doon. May mga mabibila naman. Ang lakas talaga humatak ng mga chicks. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako aahon dito. Nakita kong nag-live yung isa sa vlogger na nagraran din, saka nagbabike, nagsusumba. So titignan natin kung nandun pa rin sila, maabutan natin. Idol natin yun kaya tayo aahon. So sa mga nagtatanong kung paano nga ba pumunta Mayong Payong, from Masbate City mga 4 km lang sa paanan ng bundok. And anli ahon na pagdating doon sa papasok. Papakita ko mamaya kung saan tayo papasok. Kita mo yung pier na yan, malapit na tayo. So yan nga yung paahon dito sa Mayong Payong. Dito tayo papasok. Ayan o. So dito lang papasok. Unang ahon pa lang parang nabibigatan na ako. Kaya ko nga kaya to. Dito pa lang iba na yung pakiramdam ko Parang ayaw kong tumuloy. Tutuloy ko pa ba? Bahala na. Pwede man magpahuway. Sakaling di ko kayanin, pahinga lang. Bahala na. Ahon naman tayo. Hi, morning. Ako lang. Dadahan-dahanin lang natin to. Ito yung unang ahon. Ang unang balakid ay nalagpasan na natin. Ayan na. Nag-uumpisa nang lumabas ang pawis. Recovery pero ahon pa rin. Kailangan kong bumawi para sa susunod na ahon. Pangalawang balakid, 20 to 30 meters. Yan yung kuweba. Kakayanin ko kaya. Sure ako, kaya ko to. Ang pangalawang balakid ay nalampasan ko na. Meron tayong 10 meters na recovery. At ahon na 60 meters. Kaya pa kaya? Kakayanin. Pangatlong balakid. Parating na si Dongski. Malapit na natin matapos ang 60 meters. Pangatlong balakid. May recovery tayong nasa 30 to 40 meters. Recharge. 20% tayong nabawas sa power ni Dongs. At papasok na tayo sa pang-apat na balakid. Ang pinakamahirap sa lahat. Nasa 100 meters na ahon. Pinakamahirap, kunting recover lang, ikot lang tayo. Ang pahinga natin, ikot lang dito. Dalawang ikot. Okay na. Grabe ng pawis ko. Tagaktak na. Kapag di na daw kaya sa legal, gagamitin natin ang illegal. Ang pinagbabawal na teknik. Ahas. Traidor ang ahas, di ba? Aahasin na natin to.
Sigurado na kinaya na, nakuha natin sa paas. Dahil nakuha natin ang pagsubok, may reward tayo, at ang reward na yan ay ito. Napakagandang tanawin mula sa taas dito. Morning. Recover na naman tayo ng nasa 20 to 25 meters, pero may banayad pa rin yan na ahon. At mayroon tayong aahonin ng matarik, pero nasa 15 to 20 meters lang. Ayan, bitak-bitak na talaga. Uy, hindi ako nakapagkambyo. Mahirap to, pero pilitin dahil 15 meters lang naman eh. Kaya. Recovery, ubos na ang 40% ko. Recovery, pero banayad na ahon pa rin. Sisisihin ko talaga itong mga magagandang chicks na to sa taas, dahil sa inyo napaahon ako. Kasalanan nyo to. Nagpasa na natin ang pang-apat at saka yung maiksing pang-5 balakid. Nandito na tayo sa pang-6. Ang pang-6 na balakid ay pangalawa sa pinakamahirap na ahon. Dahil 40%, 60% na lang ang natira, mas mahirap ito. Ang pakiramdam nito ay halos kapareho ng bigat ng pang-4 na balakid. At dahil nga siya ay pangalawa sa pinakamahirap, ahas pa rin ang ating technique na gagawin. May 10 meters tayong recovery. May nakaabang ng mga bantay. Sumuko ng isa at susuko pa rin ulit ang isa. Pero ako, hindi ko susukuan ang pang-6 na balakid. 20 meters lang yan, 5 to 8 meters. Grabe ng pawis ko. 50% na lang ang natira sa lakas ko. Malapit na nating matapos ang pang-7 balakid. Nalagpasan nga natin ang pang-7 balakid, pero halos 20% na lang ang natira sa lakas ko. Susundan agad ng pang-8 balakid. Halos walang recover. Grabe na to. Nalagpasan na natin ang pang-8 balakid at napakasarap. Ayan o, may dala na siyang pinya galing sa Mayong Payong. Recovery na nga to, pero ahon pa rin. Pero mayroon tayong reward dito. Napakasarap ng pakiramdam. Maganda, masarap ang hangin, maganda ang tanawin. Sulit na na-reward to sa amin. Pang-8 balakid, hindi kahadlang sa amin. At ito na yung pang-9 na balakid. Pero kung eksperto ka na dito or sanay ka na dito sa Mayong Payong, hindi na maituturing na balakid itong pang-9, dahil
oras na nalagpasan mong pangwalo ay madali na lang sa'yo ang pangsyam. At dahil nalagpasan na natin ang pangsyam na balakid at meron pa tayong 10 to 15 meters na recovery, ay hindi rin naman masyadong madali sa mga beginners ang pang 10 balakid. Hindi ito basta-basta, kaya kung ikaw ay taga bukid, madali lang sa iyo to. Kaming mga sanay sa bukid, madali lang malagpasan ang mga lalakid sa bukid. Kaya ikaw, gusto mo rin bang malagpasan ang 10 balakid dito sa bukid, ang bukid ng Mayong Payong? At dahil nga sa tagal nating hindi nakarating sa lugar na to, hindi natin alam na may mga building na pala dito. Ay, ano, ay 6 months yata akong hindi nakaahon eh. Nalagpasan ko eh ang 10 balakid. Ang sarap ng hangin dito, ang sarap talaga, ang sarap ng pakiramdam. Ito yung pagod na hindi pwedeng bayaran. Maabot mo ang bukid na to sa sariling lakas, ay talagang mag-iiwan ng napakalaking bakas. At yan ay makikita ating pawis. Pagod, yes, maganda dahil pagod lang yan. Ang pagod ay hindi pasama, kundi mapupunta ka sa mabuti. Pagod nga eh, hindi pa bad. Kaya kung gusto mong mapagod, punta ka na dito sa 10 balakid ng Mayong Payong. Let's go. Hanggang dito na lang. God bless. Kasalanan nyo to. Kasalanan nyo talaga to. Dahil sa inyo, nalagpasan ko ang 10 balakid. Ay! Hindi ka dito siya, oh. Welcome sa akong asyenda. Oh. Nabakal ko na ini sugad lang. Wala pa kami nagapirmahan. So kapag nalagpasan mo ang 10 balakid sa Nalagpasan bukid, ko na. Nakapangdusi na nga niya. nandito sila. Yan yung reward, ang magandang tanawin. Ang magandang tanawin, isad na kami. Ito yung magandang tanawin. Mas maganda pa to. Oh. Hindi ako magkape. Uy, di. Grabe, dalaga na laki, oh. Dalaga ng imukid. Daga na, daga. Masarap dito umahon, mga idol. Tingnan nyo naman, oh. Ito lang yung pinakamurang pagkain na kanilang pinupuntahan dito. Itlog tayo. Yo, pinakamura pero pinakamamahal nilang pagkain dito sa bukid. Interview na gan papaisani. Papaisani. Dahil nakita kong Wala mo nga. tinatakbo mo yung bundok. Anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon Ay, para maabot ang naabot mo ngayon? Ano lang, ano abot ko? practice lang. Oh. Practice lang. O, kinakailangan na. I-ano mo talaga sa dili kayo sabihin, nag-practice ka yan, boss, unong ka na. Just have Sige, fun. tuloy-tuloy lang. Ako Ilang taon ka na nga ngayon, Kuya Sani? 66. Oh. Ay, hinabol ako. Kanina pa kayo. So, sa 66 years old, malakas pa rin. Kaya, ayan. Yan, hindi ko pa nga yan maabutan sa takbuhan eh. Kuya Sani. Sige lang, may ano ako. Kanina pa pala kayo. Pangalan, shout out. Rio de Laban.
So, di labahan, hindi ka naglaba sa bahay nyo. Bagyo yan, bagyo. Maraming labahan, ikaw. Yan, tugbo. Yan, tugbo. Taga-tugbo ka pa rin. Hindi. Tagadala po sa baba. So, amoy na ang tugbo ang apelyido, pero taga-baba. So, hindi siya taga-tugbo, pero apelyido niya tugbo. Yan. Baliktad. Kahit matagal na akong hindi nakapunta rito, naglalambing pa rin, oh. Ano, Kikay? Ha? Sus, grabe kayo. Gusto mo parang tika ngayo ka man sani. Ay, mangayo, gayod. Mangayo ka sani, anay pa, mabili na akong gamay. So,